Mga kapatid, 3 bagyo po ang binabantayan ng Pag-asa sa loob at labas ng ating bansa. At isa na rito ang bagyong Neneng. Yan at iba pang mga update ihatid sa atin ng ating weather frontliner Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo, Tito Alvin. Malakas bang magiging epekto nito sa atin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Hindi lang nga isa, hindi dalawa, kundi 3 bagyo nga ang ating binabantayan na nakapalibot sa ating bansa. Unahin natin itong mas malayo. Ito pong bagyo na ito ay napakalayo sa ating area of responsibility at huling namataan ng Pag-asa sa layong 3,115 kilometers east ng Mindanao. At ito po ay hindi natin inaasahang papasok sa ating area of responsibility at wala po yung magiging direktang epekto sa atin. Pero yan po ay lalapit ng bahagya dito sa kanto ng ating area of responsibility sa mga susunod na araw. Samantalang, ito namang bagyo sa may West Philippine Sea. Kagabi lamang po yan naging bagyo. Ito yung binabantayan nating low pressure area. Ito po ay mahinang bagyo o nasa tropical depression at huling namataan naman ng Pag-asa sa layong 650 kilometers west ng Kalayaan, Cagayan. Ito rin po ay hindi natin inaasahang papasok sa ating area of responsibility. Tutungo dyan sa bandang area ng Hong Kong. Samantalang, ito namang bagyong Neneng. Yung nasa loob ng ating PAR, yan po ay naging bagyo kahapon, alas 2 ng hapon. At ito po ay nasa mahinang bagyo lamang habang binabaybay itong itaas na bahagi ng ating bansa at huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 685 kilometers east ng Itbayat, Batanes. Ito po ay hindi natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Yan po ay tutungo lamang sa direksyon ng Taiwan at southern portion ng Japan. Ito pong dalawang bagyo na ito, yung nasa West Philippine Sea at ang bagyong Neneng, ang patuloy pong magpapalakas ng habagat o southwest monsoon. Bagamat hindi natin yan inaasahang tumama sa lupa, iyan po ay humihilangan ng habagat na siya pong nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Luzon, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nito, kasama na dyan ang Metro Manila. Dahil po sa ating habagat, asahan pa rin po natin yung mas madalas na pag-ulan dito po sa western section ng Luzon. Kasama po dyan ang areas ng Zambales, Bataan, dyan po yung ating mas madalas at yung mas maraming mga pag-ulan. Kasama po dyan ang areas ng Mindoro, lalong-lalo na ang Occidental Mindoro. Posible naman yung ating manakanaka o yung ating mapaputol-putol na pag-ulan at may kalakasan din po yan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms sa Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, Cavite, kasama po dyan ang Metro Manila, maging dito sa Rizal at ang malaking bahagi ng Central Luzon. Kasama na po dyan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at ang mga pag-ulan natin ay mas madalas din nating matatanggap dito sa areas ng La Union, Pangasinan, mga mahina hanggang katamtaman po yan. Nag-i-include pa dyan o sumasama pa dyan ang Ilocos Sur, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Abra, Benguet at Baguio City. Doble ingat po tayo dyan sa mga areas ng mga bubundok dahil mataas po ang tsansa ng ating mga flash floods and landslides at pagpapatuloy pa po yan bukas. Samantalang, ang natitirang bahagi naman ng Mimaropa, posibleng ating mga kalat-kalat na pag-ulan dyan at nag-extend din yung epekto ng habagat natin dito sa may area ng Panay. Pero mga kapatid, ang natitirang bahagi ng Visayas at ang malaking bahagi ng Mindanao ay patuloy pong nakakaranas ng medyo may kainitang panahon at malinsakang panahon. Posible po yung ating mga pag-ulan dyan tuwing hapon at gabi. At dito nga sa Metro Manila, minsan sumisili po yung ating araw. Yan po yung ating break sa mga kaulapan at pag-ulan. At ngayong magdamag, nagpatuloy po muli yung ating mga pag-ulan. Ganyan po yung katangian ng habagat. Ngayong araw na ito, mataas pa rin po ang ating tsansa ng pag-ulan. Although tumitigil-tigil naman, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong at mag-ingat po tayo sa mga bibiyahe ngayong araw na ito. At kung wala po tayong importanteng gagawin is pumalagi na lamang po tayo sa bahay. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather Tito Alvin. Lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.